sa inihaing co-warranto petition ng Solicitor General laban kay Alice Guo na magpapawalang bisa sa kanyang pagkaalkalde. Makakapanayan po natin si Solicitor General Secretary Menardo Guevara. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Connie, at magandang umaga sa mga sumusbaybay sa Balitang Hali. Opo. Secretary, paano ho yung magiging proseso ng inihain ninyong co-warranto petition laban po kay suspended Mayor Alice Guo? Connie, na-raffle na ito kahapon, no? At na-assign na yan sa isang particular judge. Kaya itong judge na ito ay mag-i-issue ng kaukulang summons para kay Mayor Alice Guo. At bibigyan siya ng panahon para sagutin yung petition for quo warranto. Okay. Ngayon, itong proseso dito sa quo warranto bilang isang special civil action ay binibigyan ng priority ng ating mga courts, no? Kasi may public interest na involved dito, no? Dahil elective public position ang pinag-uusapan dito. Kaya ang court ay maaring paiksiin ang panahon para sa pagsasubmit ng mga kaukulang pleadings, pwede niyang bilisan ang proseso, i-expedite at mag-render ng judgment as quickly as possible. Okay, pero nabanggit nyo nga po, pwedeng maiapila pa o mabigyan po ng pagkakataon na makatugon po ang kampo nila, no? Dito po sa yes, warranto. definitely, Connie. Ang unang mangyayari dyan ay papasagutin, no? Yung kampo ni Mayor Alice doon sa petition for quo warranto at magkakaroon to ng daraan tayo sa karaniwang proseso ng isang civil case. Magkakaroon ng pre-trial, magkakaroon ng trial proper at magre-render ng judgment sa bandang huli. Kaibahan nga lang dahil ito ay special civil action ay maaring paiksiin ng husgado ang mga panahon na itinatakda sa karaniwang civil actions para mapabilis. Opo. Will the court require po yung presensya po ng suspended mayor? No, Connie. Hindi naman siya kailangang mag-appear unless gusto niya mag-testify. Kung hindi naman siya magte-testify, yung abogado niya ang bahalang humarap para sa kanya. Hindi naman to criminal case na kailangan ng kanyang presence sa arraignment o sa pagpo-promulgate ng judgment. Okay. Sa iba pa hong issue natin, kabilang din ho sa mga pinag-uusapan ngayon yung tungkol sa investigasyon naman ng International Criminal Court sa drug war po ni dating Pangulong Duterte. Pareho pa rin ho ba ang posisyon ng gobyerno o meron ho ng pagkakaiba? Sa aking pagkakaalam, Connie, ay wala namang pagbabago sa posisyon ng Philippine government dito, no? At ang posisyon natin ay dahil nag-disengage na tayo mula sa ICC noon pang 2019, ay wala na tayong relasyon na kahit ano sa ICC. Kaya kung humihingi sila ng kooperasyon sa atin, ay wala tayong legal duty na makipag-cooperate sa kanila. Bagamat kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon, ay hindi naman natin mapipigil yon, no? Dahil syempre kanila yon eh. Kung gusto nilang mag-imbestiga, nasa kanila yon. Ang sa atin lang sinasabi, wala kaming legal duty to cooperate with you. Alright. Dahil matagal na kaming hindi bumitaw sa ICC, sa Rome Statute. Okay, pero wala pa rin naman ho sa ngayon na nakikipag-ugnayan sa inyo mula po sa ICC para makumpirma yung 4 po na sinasabi nga na kasama dito nakakasuhan. Kabilang na po si Senator De La Rosa at iba pang mga general. Oo, alam mo, confidential matter dapat ito, Connie, no? Itong communication from the ICC prosecutor. Kaya lamang ay inilabas yan ni former Senator Trillanes. Sinabi niya na identified na kung sino yung persons under suspicion. Kaya dahil yan naman ay parang lumitaw na, napilitan ako na kumbaga parang ipaliwanag sa ating taong bayan kung ano ang ibig sabihin ng communication na yon na galing sa ICC prosecutor. Humihingi ng assistance ang prosecutor sa Philippine government para ma-facilitate yung pag-interview ng prosecutor dito sa 5 tao na binabanggit doon sa communication, no? At yun ay kailangan gawin ng prosecutor kasi bago siya mag-apply ng warrant of arrest sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan maipakita niya na lahat ng facts ay kanyang inimbestigahan. Whether incriminating or exonerating, dapat mapakita niya na ginawa niyang lahat para
mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng persons concerned na may paliwanag ang kanilang position, no? Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Connie. Yan po naman si Solicitor General Secretary Menardo Guevara. Samantala, muli pong bumisita sa bansa sina U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III. Sinalubong sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ngayong pong umaga. Ayon sa Pangulo, ikinatutuwa niyang bukas ang komunikasyon ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng sitwasyon sa West Philippine Sea at sa Indo-Pacific region. Sabi naman ni Austin, higit pa sa pagkakampi ang ugnayan ng dalawang bansa dahil sa pareho nitong mga interes at values. Nagpaabot ng pakikidalamhati si Blinken sa mga nabiktima ng Bagyong Karina at Habagat. Handa raw silang magbigay ng tulong kung kinakailangan. Dadalo rin sina Blinken at Austin sa Philippines-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue. Posibleng umabot sa Metro Manila ngayong araw ang tumagas na langis mula po sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon po yan sa forecast ng UP Marine Science Institute base sa oil trajectory model. Umabot na rin yan sa ilang coastal barangay sa probinsya ng Cavite, sabi ni Governor John Vic Remulla. Kahapon, 14 sa tumatagas na valves ang natakpa ng Philippine Coast Guard. Target din ngayong araw na simulan ang paghigop ng langis na aabutin ng 5 araw hanggang 1 linggo. 300,000 liters ang kailangang mahigo para lumutang ang tanker mula sa pinaglubugan na nasa 34 meters ang lalim. Pagkatapos ay hahatakin po ito papuntang Pampang para doon ituloy ang siphoning. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawi ng PNP sa 75 niyang police escort. Sa open letter kay PNP Chief General Romel Marbil, sinabi ng bise na binawasan ang security personnel niya matapos magbitiw bilang Education Secretary. Matapos niyang ihambing sa isang catastrophic event o sakuna ang State of the Nation address ng Pangulo at matapos lumabas ang anyay cocaine video. Malinaw rin anyang target ng relief order ang mga pulis na pinagkakatiwalaan niya dahil matagal nang nagsilbing security personnel nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nakikita ring mali siya si VP Duterte sa paglabas ng video nilang mag-anak noong papaalis pa Germany nitong Miyerkules, tiempo sa kasagsagan ng Bagyong Karina at hanging habagat. Puna ng bise, kuha ang video sa bahagi ng NAIA kung saan mga empleyado at piling tao na lamang ang pupwedeng pumasok. Bukod dyan, may mga pulis din daw na pumunta sa lugar na kanyang tinitirhan at pilit umanong inaalam kung saan mismo ang inuupahan niyang bahay. Kwinestyon din ni VP Duterte ang sinabi ni Marbil sa isang panayam na wala umanong nakikitang banta laban sa bise. Sabi niya, hindi raw ba maituturing na banta kung may harassment na nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni PNP Chief Marbil pero tumanggi siyang magpaunlak ng panayam nang dumalo sa isang pagdinig ng Kamara kahapon. Binisita at binigyan ng groceries ng Kapuso Brigade ang ilang bata sa Quezon City. Kantahan at kasiyahan ang hatid ni na sparkle artist Seth De La Cruz at iba pang personalidad sa mga batang cancer patient. Namigay rin ng groceries sa mga bata ang Kapuso Brigade. Sandamakmak na tutubi ang nagliparan malapit sa beach sa Rhode Island sa Amerika. Napaalis tuloy ang mga naroon. Feeling daw nila tila may bumababang maitim na ulap papunta sa kanila dahil sa dami ng tutubi. Ayon sa mga eksperto, madalas nagmamigrate sa norteng bahagi ng Amerika ang mga tutubi kapag patapos na ang summer doon o sa pagsisimula ng fall. Wala naman daw itong kapahamakang dulot sa tao. Sa ating mga motorista, paalala po, may rollback ngayong araw sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo po ng oil companies, may tapyas na 85 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel. 75 centavos naman para sa gasolina. May rollback din po sa kerosene ng ilang kumpanya. Mababawasan po yan ng 80 centavos kada litro.
Mula Enero ngayong taon, nadagdagan ng 9 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 6 pesos and 85 centavos naman ang taas sa diesel, habang ang kerosene nadagdagan po ng 30 centavos. In the land of the Maple Leaf na ang blockbuster tambalan ni Asia's multimedia star Alden Richards at ni Catherine Bernardo. Sa IG post, ready to work na si Alden as Ethan para sa sequel film na Hello, Love Again. All smiles si Alden habang nagbabasa ng script. Una nang nag-share ng work snaps doon ang co-star niyang si Joy, played by Catherine Bernardo. From Hong Kong sa Canada, magpapatuloy ang kwento ng dalawang karakter. Nakipagbayanihan para sa mga nasalanta ng masamang panahon si Korean oppa at Black Rider star Kim Ji-soo. All smiles na namigay ng relief goods, toiletries at school supplies si oppa Ji-soo sa isang evacuation center sa San Juan. Kabilang siya sa volunteers ng GMA Kapuso Foundation at GMA Public Affairs Program na Dapat Alam Mo. Ito ang inyong Regional TV News. Sa Tabuelan, Cebu, patay ang isang pasahero sa salpukan ng pick-up at dump truck. Ayon sa pulisya, bumibiyahe sa National Highway sa Barangay Dalid ang pick-up nang mag-overtake ito sa isang wing van. May blind spot umano sa palikong bahagi ng kalsada kaya hindi napansin ng pick-up ang kasalubong na truck. Sa lakas ng salpukan, animoy papel na nalukot ang harapang bahagi ng pick-up. Dead on the spot ang 52 taong gulang na negosyanteng pasahero. Sugatan naman ang anak niyang driver ng pick-up. Walang pahayag ang driver ng truck na nasa kustodiya na ng pulisya. Naka-third place si sparkle artist Sky Chua sa 2024 Southeast Asian Open Trophy sa Pasay. Ipinakita riyan ni Sky ang kanyang galing sa figure skating sa senior division. Sinalihan niya ng ilan pang kalahok mula sa Pilipinas maging ng ibang bansa. Proud si Sky na i-represent ang Pilipinas sa nasabing tournament. Good job, Sky! Eto Mare, ang word of the day natin ay serendipity o yung blessings na natatanggap po natin sa unexpected moments. Ay, alam mo yan. Yes. Pare, ganyan ang naranasan ng isang pamilya sa Quezon City sa kasagsagan ng masamang panahon last week. Eto yan. Sa gitna po ng nooy lampas baywang na baha sa Barangay Amihan, abay bitbit ng isang residente ang isang pusa. Yun na pala si Tiny, ang alagang pusa nilang nawawala at muling natagpuan matapos ang 6 na buwan. Kwento ng fur mom na isipatan niya si Tiny na sakay ng isang rescue boat. Malaking bahagi na raw ng pamilya nila si Tiny kaya laking tuwa nila sa surprise reunion. Viral online ang video with more than 400,000 views. Trending! Abay, akalain mo, sa kasagsagan ng delubyo pa sila nagkita. Oo. 'Di ba? What a blessing talaga, 'di ba? At nagkakitaan, nagkakilanlan. Yun talaga nga yung sinasabi nga nila, di ba Mare? Serendipity, Yes. unexpected na reunion. Blessing na blessing. At saka alam mo, sana lang huwag na siyang maglayas ulit. Kung naglayas man si Tiny. Dahil kitang-kita yung pagmamahal sa kanya ng buong pamilya. At yung nabibigay na saya niya, 'di ba, sa kanila. Tsaka di ba sa baka pa nakita, oh. Ang galing. Biruin mo Rescue yun, no? boat. Oo. May sampal pa si Tiny doon. Nakita mo? Oo. Parang nag-hello sa kanyang amo. Aba, very, very good yan. Sana nga lahat ng mga animals, hindi ba, kapag may ganyang sakuna, nare-rescue rin talaga. Tsaka di ba marami yatang talagang animals na nung panahon ng masamang Kasagsagan, panahon oo. nawala, Oo, di ba? may mga nalunod pa talaga. Oo. Kaya importante yung tutulungan din natin kasama sila sa rescue. Good news ito Yes. para sa mga may-ari ng mga pets. Pet lovers. no? Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.